Ang goal ko this 2025 ay mag-build ng personal brand ko sa social media through content creation. Kung yun din yung gusto mo, kailangan mong malaman to. Ito yung mga natutunan ko na dapat mong i-expect kung gusto mo maging content creator this 2025. Yung last na sasabihin ko, yun yung pinakamahalagang reason kung bakit maraming creators ang sumusuko. Alam mo ba na 96% ng mga content creators yung nagkukwit sa loob ng isang taon? Kaya gusto kong i-share to dahil ito yung makakatulong para hindi ka mapabilang sa 96% na nagkukwit sa loob ng isang taon. Number 1, hindi mo mapiplease lahat ng tao. Kahit anong gawin mo, may haters ka pa rin. Pero bakit mo sila iintindihin? Nagsimula akong mag-content para magbigay ng value, hindi para i-please yung mga tao. Isipin mo na lang to. Kahit yung mga magagandang pelikula, still, may mga bad reviews pa rin. Kahit yung mga sikat at mababait na mga artist, may mga bashers pa rin. Ikaw pa kaya? Kaya instead na ma-stress ka sa mga haters mo ngayon or magiging hater sa future, hanapin mo palagi yung 1% na talagang nakaka-relate at na-inspire sa mga contents mo. Number 2 na dapat mong i-expect, mabagal sa simula. Feeling mo walang nanonood sa'yo? Normal lang yun. Alam mo ba na si Mr. Beast na merong 377 million subscribers? Nung nagsisimula siya, ilang taon na walang masyadong nanonood sa kanya. And lahat naman ng creators dumaan doon. Para lang siyang pagtatanim ng buto. Hindi naman siya agad-agad tutubo. Pero kapag tuloy-tuloy ka, lalaki rin yan at aani ka din. Kaya tuloy-tuloy ka lang kahit parang walang nangyayari. Consistency beats luck every time. Number 3 na dapat mong i-expect, hindi laging viral yung mga videos mo. Akala mo ba lagi kang mag-viral? Hindi ganun yun. Kung iniisip mo bawat upload mo ay sasabog at mag-viral agad, mali. Kahit yung mga biggest content creator ngayon, still may mga flop videos pa rin sila. Pero ang difference lang, hindi sila tumitigil mag-upload ng mag-upload. Number 4, kailangan mong matutong mag-adjust. Kung di nag-work yung content mo, bakit mo pa inuulit? Parang exam lang yan. Kung bumagsak ka sa unang try, hindi mo na uulitin yung mga maling sagot mo. 'Di ba? Hindi ko sinasabing mag-stop ka. Ang point ko, sobrang importante na dapat natututo tayo sa mga actions natin and mga decisions natin na mali. Analyze mo ano pa ba yung mga kailangan mong improve para sa mga susunod na uploads mo, mas okay na. Unti-unti, magiging the best din yan. Hindi ibig sabihin na hindi ka magaling ha. Baka mali lang yung approach mo. Kung di pa pumapalo yung mga videos mo, try mo din humingi ng feedback sa mga friends, family mo. Hingan mo sila ng honest feedback sa mga contents mo. Itanong mo kung ano pa yung pwede mong improve. In that way, makikita mo yung point of view ng mga nakakanood sa'yo. Huwag mo tignan na negative yung mga feedback nila. I-take mo siya as advantage mo para itama mo or i-improve mo yung mga kailangan mong baguhin. Number 5, consistency ang labanan. Mas importante ang consistency kaysa mag-viral ka. Tignan mo to, kung may choice ka, anong mas pipiliin mo? Isang beses kang mag-viral or lagi kang pinapanood ng mga loyal audience mo? Alin pipiliin mo? Sigurado ako may mga nakikita ka din na kakapost lang din ng video, million views agad. Pero yung mga next na videos nila, wala na masyado nanonood. And meron ka naman nakikita dyan na 100k views, 200k views, pero consistent. Every upload nila, yun yung nagiging views nila. So para sa akin, mas okay yun na lagi akong pinapanood ng mga loyal audience ko. Ang goal ko sa pagbibuild ng personal brand ko ay hindi sumikat ng sobra, kundi magkaroon ng mga loyal followers na manonood ng mga contents ko kasi may nakukuha silang value. Long term yung palaging panalo. Mas mahalaga yung retention kaysa sa one-time fame. Kaya importante na meron kang schedule. Ang goal mo everyday mag-upload ka. Number 6, hindi mo kailangan maging expert. Kasi marami nag-start na masyadong nag-expect na kailangan expert agad. Walang ganon. Kung iniisip mong saka na pag magaling na ako, walang mangyayari kasi hindi yun mangyayari talaga. Lahat ng sikat na creators, dati, walang alam, as in zero. May iba pa nga na kinuha lang nila yung phone or camera nila, tapos nag-video ng sarili nila. Hanggang sa naramdaman nila na gusto pala nila yon, and then boom, ngayon, million followers na. Magsimula ka kahit hindi ka pa magaling kasi habang ginagawa mo, dun ka mag-i-improve at mas gagaling, okay? And last natin, number 7, kailangan mo tong gawin kahit hindi ka motivated. Huwag nating hintayin yung motivation kasi hindi yun dumarating. Ikaw yung gagawa ng motivation. Ikaw yung mag-iisip ng way para ma-motivate ka. Kung motivation lang yung aasahan mo, babagal ka kasi hindi tayo laging motivated. Kaya nga, discipline is the key. Ibig sabihin, kahit hindi ka okay,
gagawin mo pa rin yung dapat mong gawin. Kasi nga, disiplinado ka. Sa akin, dahil malinaw ako sa gusto ko, clear sa akin kung ano yung gusto kong mangyari, gumawa ako ng plan. So, dun sa plan ko na yon, everyday kailangan ko mag-upload ng mga content sa social media ko. And then, tinatrack ko yung progress ko. Nagtatanong ako sa mga kakilala ko kung ano pa yung pwede kong improve sa mga videos ko. Kapag naramdaman kong nadadown ako, nanonood lang ako ng mga videos na pwede ako matuto ulit. Kasi, kilala ko na yung sarili ko eh. Nadadown ako kapag nauubusan ako ng idea. Pero kapag nadadagdagan ako ng idea, may bago ako natututunan, namomotivate na naman ako. Kaya madalas ako manood ng YouTube videos about building personal brand, content creation, and then nakikinig ako ng audiobooks. Para sa akin, sobrang importante talaga ng disiplina. Tulad nga ng ginagawa ko, sinishare ko sa inyo yung journey ko. Kung paano ko binibuild yung personal brand ko, may mga araw na nawawalan na ako ng gana, nawawalan ako ng motivation, lagi ko lang nire-remind yung sarili ko, bakit ko ba to sinimulan? And para kanino ko ba to ginagawa? And lagi nating isipin na walang shortcut. Kailangan natin pagdaanan yung process papunta dun sa goal natin. And I hope nakatulong tong video na to sa'yo. Comment mo naman kung ano yung natutunan mo. Like and subscribe ka na din.